Sa Western Visayas, may isang bayang tahimik, payapa at puno ng mga alamat. Sa Dueñas, Iloilo, may isang pangalang kilala at kinakatakutan, si Teniente Gimo. Sino nga ba si Teniente Gimo? Sa pinakasikat na bersyon ng kwento, si Teniente Gimo ay isang leader ng barangay o Teniente del Barrio, isang taong may kapangyarihan, impluensya at nirerespeto sa komunidad. Pero walang matibay na dokumento o historical record na naglalarawan sa isang Gimo na sangkot sa mga kababalaghan. Pero sa bibig ng mga matatanda, may kwento tungkol sa isang pamilyang kilala, tahimik at misteryoso. At mula sa mga bulong, nagsimulang nabuo ang isang kwento. Dahil tinente ang posisyon, madaling makita kung bakit naging sentral siya sa alamat. Sa mga bayan noon, ang may kapangyarihan sa komunidad, madalas ding pagbintangan. Ito ang karaniwang bersyon ng kwento, ang bersyong kinagisnan ng marami sa Dueñas. May dalawang babae, magkaibigan, estudyante o batang guro, depende sa nagsasalaysay. Isa sa kanila anak ni Teniente Gimo. Inimbitahan niya ang kaibigan para umuwi sa Dueñas para sa pista. Pagdating nila sa bahay, mainit ang pagtanggap, mabait ang pamilya, masagana ang handa. Pero unti-unti may napapansin ang bisita. May kwarto raw sa bahay na tila may gumagalaw, may mga hayop na handog, may mga bulong sa gabi, at may kakaibang tingin ang ilang kamag-anak. Isang gabi, habang naghihintay ng tulog, nadinig ng bisita ang pag-uusap, isang plano, isang ritual, isang sakripisyo, at doon niya nalaman, siya raw ang susunod. Takot, pagtibok ng dibdib, pagod at kaba. Pero hindi siya nagpatalo. Ayon sa kwento, gumamit siya ng talino at diskarte. May bersyong nagsasabing nagpalit sila ng higaan ng anak ni Gimo. May bersyong tumalon siya sa bintana at tumakbo sa dilim. May bersyong nakisakay siya sa karitong dumaraan. Ang iisang pare-pareho sa lahat ng bersyon, nakatakas siya. At nang malaman ng mga taga roon, kumalat ang balita. May pamilyang aswang daw sa Dueñas. At ang pinuno nila, ang Teniente. Pero tandaan, walang iisang unang bersyon, walang nakasulat sa basihang opisyal. Ang kwento ay nagmula sa oral tradition, mga kwentong ipinasa sa mga bata tuwing gabi, mga nakakatakot na kwento sa eskwelahan o pangbabala sa mga dalagang naglalakwatsa. At gaya ng lahat ng mga kwento, habang tumatagal, lalo itong lumalaki at lumalakas. Sa pagdating ng radyo, dyaryo, TV features at kalaunan social media, sumabog ang alamat ni Teniente Gimo. Ang dati lokal na kwentuhan biglang naging pambansang urban legend. Bakit sinabing aswang si Gimo at ang pamilya niya? Hindi dahil may dokumentong nagsasabing totoo, kundi dahil tugma ang alamat sa mga lumang aswang motif ng Visayas. Una, kakaibang tunog sa bahay. Pagkakaroon ng hayop o bahagi ng hayop bilang handog. Misteryosong gawi sa gabi. Pamilya o buong angkan na sangkot. Isang leader o may kapangyarihan na kinakatakutan ng komunidad. Ito ang klasikong sangkap ng mga kwentong aswang sa buong Panay. Pero may mga taga-Dueñas rin ang nagsasabing, alamat lang yan. Panakot sa bata! O kwentong luma na pinalaki ng media. Bakit nga ba nila ito nasabi? Dahil wala ring opisyal na record, police report o historical document na nagpapatunay sa dramang nangyari sa kwento. Pero bakit hindi ito nawawala? Bakit buhay na buhay pa rin ito? Sagot, komunidad, tradisyon at takot na pinasa. Pero kung tatanungin ng mga eksperto, ayon sa mga pag-aaral sa folklore, nananatili ang ganitong kwento dahil ito ay babala sa mga bata at kabataan. Nagbibigay ito ng kontrol sa komunidad na huwag basta magpalipas ng gabi sa hindi kilalang lugar. Pinoprotektahan nito lalo ang kababaihan, isang temang madalas lumabas sa mga alamat. At pinaka-importante, ang takot ay madaling tandaan at madaling ikwento. Sa Pilipinas, lalo na sa Visayas, laganap ang mga kwento ng aswang,
Dahil may mahabang tradisyon ng mistisismo, ginagamit itong paliwanag sa hindi maintindiang sakit, pagkawala o trahedya. Sumasabay ito sa tensyon ng lipunan, mistrust sa may kapangyarihan, inggitan at takot sa insider threat. Pero sa mas malalim na pagbasa, si Tinente Guimont ay simbolo ng takot sa kapangyarihang pwedeng magmalabis, ang panganib na maaaring manggaling sa taong pinagkatiwalaan, at ang ideyang hindi lahat ng mabait sa harap ay mabuti sa likod. Sa huli, ang tanong na totoo ba si Tinente Guimont ay hindi kayang sagutin ng dokumento, history o sensya, dahil lang mga kwento hindi sinusukat sa kung nangyari ba talaga, kundi kung bakit patuloy pa rin silang kinakatakutan. At doon sa pinakatahimik na sulok ng Dueñas, umarahil sa pinakatahimik na sulok ng ating sarili, naroon pa rin ang anino ng paniniwala. At hanggang may nagkukwento, hindi kailanman mawawala si Tinente Guimont.